Ay mga finding, so welcome sa ating new adventure na naman dito sa mundo ng aking vlog. Ang pag-uusapan natin ngayon is yung mga gusto magpa-apostel ng kanilang mga NBI, marriage certificate, death certificate, at kung ano-ano pa yung mga certificate na kailangan ninyong ipa-apostel. So, di ba bago tayo magpa-apostel is kailangan muna natin ang mag-book online. So, kukuha tayo ng schedule for schedule natin para sa appearance natin on that day. So, magpapaschedule tayo online. So, ito mga ka-finding, may good news ako sa inyo kasi kakakuha ko lang ng apostel ko at may mga information akong na-gather. Dito nga ako kumuha sa SM Mega Mall kasi meron dyan DFA. So, may satellite offices si DFA dyan. So, may mga kumukuha din na ng mga passport at kung ano-ano pa yung mga requirements na kailangan ayusin kapag may mga kailangan kayong kukunin. So, i-share ko sa inyo mga finding is yung about sa apostel kasi 'di ba usually nagbo-book tayo online para magkaroon tayo ng schedule, tapos sa araw na yan is pupunta tayo doon para magpa-apostel ng ating mga documents kung ano-ano man yan kailangan natin ipa-apostel. So, good news mga finding, hindi na natin kailangan mag-book online kasi 'di ba karamihan sa atin nahirapan tayong kumuha ng schedule kasi sa dami-dami din na kumukuha or nagpapa-apostel. So nahirapan tayong kumuha ng schedule. So ako nag-book ako ng schedule ko dati para magpa-apostel ako December 9. So pagkagaling ko sa Europe, nag-book ako kaagad online. So nagpa-reserve ako ng slot at nakakuha ako mga finding is January 16. January 16 na ako nabigyan ng schedule. So more than 1 month bago ako nakakuha kasi sobrang punong-puno talaga. So ang hirap pero yun ang kailangan natin gawin. Anong nangyari mga finding, nakuha ko siya, na-claim ko siya ng 23 January. So pinabalik ako nung nakakuha ko ng schedule nung January 16. Tapos mga pinasa ko doon. So idadagdag ko lang yung mga pinasa ko mga requirements doon is yung medical. Hindi related yung medical. NBI, original na NBI na valid dapat. So dapat valid siya or kakakuha mo lang. Tapos yung printout ng appointment mo kung pupunta ka doon is kailangan mo rin dala mo din. At syempre magbabayad ka. So ang tanong niyo magkano ba yung binayaran ko? Nagbayad ako mga finding ng 100 pesos. At nagantay ako ng 3 days bago ma-release yung aking apostel. So, syempre hindi kasama dun yung Saturday, Sunday. So, 3 days yung binigay sa akin na allowance bago ko makuha yung aking apostel. Tapos, may option kayo mga ka-finding kung hindi na kayo pupunta dun sa site na yon para hindi na kayo mamasahe, hindi na kayo mapagod sa biyahe. So, pwede nyo ipa-courier. So, pwede nyo ipa-deliver sa bahay ninyo. So, meron din mga counter doon na pwede nyo kausapin na kung gusto nyo ipa-deliver para hindi na kayo ma-hassle at hindi na kayo aalis ng bahay, parang door to door na lang i-deliver sa inyo yung inyong mga documents na inyong ipinapostel. So pwede yun mga finding pero hindi siya 100 pesos yung bayad. So kung hindi ako nagkakamali, ang tanong ko nung nagtanong ako is nasa 300 plus pesos pero mga 5 days, 3 to 5 days din bago i-deliver sa inyo. So pareho lang ng pick up. So kung malapit kayo sa inyo mga finding is kayo na lang kumuha, claim nyo na lang. Ako, ganun na ginawa ko. Pumunta ako sa Mega Mall at claim ko na lang. Tapos nakapag-gather ako ng ibang information. So, ito na nga mga finding. So, hindi na kailangan mag-book online. So, kung kailangan mo na ng apostel, like for example, si agency, sinabi na, or kung ano mo yung paggagamitan mo, kung saan mo paggagamitan. Pag sinabi na, sir, ma'am, kailangan ko na po talaga ng apostel ninyo. So, tapos walang schedule. Kasi puno yung slot sa online, so di ka makakuha. Tapos kung mayroon man malayo sa area mo. So ito mga finding yung maganda. So pwede kang dumiretso dun sa site kung saan ka magpapa-apostel o kung saan ka malapit. Hindi mo na kailangan mag-book online or mag-antay ng matagal. So ito yung good news mga finding, no? So pero may exception. May exemption siya na hindi lahat ay hindi kailangan mag-online. So ano-ano yung mga hindi kailangan mag-book online. So punta kayo sa site, tapos sasabihin nyo mag-walk-in po ako. Tapos kapag sinabi ng guard sa inyo na bakit ka nag-walk-in, kailangan online. So may mga exception mga finding. So hindi mo na kailangan mag-book online para makapagpa-apostil ka. So
on that day pwede ka pumunta doon as long as open yung DFA na satellite office na yan, kung saan ka kukuha ng apostel is open yan, pwede kang kumakakuha kung ikaw ay isang senior. Kapag senior ka na, hindi mo na kailangan mag-online, so punta ka lang doon, pwede ka na magpa-apostel. So aside from senior, mga buntis, so hindi mo na rin kailangan ang appointment at hindi ka na mag-aantay ng matagal. So pupunta ka lang doon, hindi mo na kailangan ng appointment, pupunta ka lang doon, pwede ka na magpa-apostel. So aside from that, sa katulad mo na mga OFWs na nanonood sa vlog ko na to at kailangan nyo ng apostel, kasi karamihan kumukuha ng apostel mga ka-finding is ito yung mga nag-a-abroad, especially mga OFWs na katulad ko. May mga kaibigan nga ako na nag-book sila online, tapos February pa, actually December pa sila nag-book sa location nila sa Visayas to, no, o kaya sa Mindanao. Nag-book sila halos almost 2 months bago sila makapagpa-apostel, tapos babalik pa sila ng mga ilang araw para kunin yung certificate. So yun mga finding. So kapag OFW ka or senior citizen ka or buntis ka, exemption ka mga ka-finding. Exempted ka dun sa online na magpapaschedule ka. So diretso na kayo mga ka-finding sa DFA or sa kung kayo pwedeng kumuha ng magpa-apostel. Diretso na kayo doon kapag kayo ay senior citizen, buntis o kaya OFW. Diretso na kayo doon at hindi nyo na kailangan mag-antay pa ng matagal na schedule para ma-release ka agad or maasikaso ka agad yung inyong apostel. So I hope mga ka-finding i-clear po yun sa inyo at talagang good news po yun sa mga katulad kong OFWs na talagang na-experience ko rin yung matagal na pagkuha ng apostel kasi nga ang hirap kumuha ng schedule. So yan mga ka-finding, so na-share ko sa inyo. So good news po yan sa mga gustong magpa-apostel, especially sa mga nag-a-abroad na katulad ko na OFWs. So pag na-release na mga ka-finding, kunwari sinabi sa inyo sa site na ganitong oras ka babalik, ganitong araw ka babalik. So like for example 23, babalik ako doon January 23 para i-claim yung aking apostel, yung printout. Ang dadaling ko lang doon mga ka-finding is yung resibo na binayaran ko. So pagdating doon, ibibigay mo lang yung resibo mo, tapos wait ka lang tawagan yung pangalan mo, ibibigay na sa inyo yung certificate. So ganun lang kadali mga finding. So yung objective natin ng vlog natin for today is gusto ko lang i-share yung mga nahirapan mag-book online para sa kanilang apostel. So ito mga finding, kapag ikaw ay senior, buntis, OFW, ay hindi mo na kailangan mag-book online. Hindi ka na kailangan mag-antay na matagal kasi sasabihin mo na, oh, hindi ako makapagpasa, madidelay ako sa application ko kasi wala akong apostel. So hindi mga finding. Pag OFWs ka, mag-a-abroad ka, punta ka lang sa site kung saan ka malapit, kung saan ka pwede magpa-apostel, punta ka lang doon at sabi mo OFW ako. Okay? So ano naman yung proof na ako ay isang OFW? Kasi baka mamaya pagdating sa site hahanapan ka, sabihin ano yung proof mo na OFW ka. Ipakita mo mga finding yung contract na pumirma ka, kahit picture lang, hindi mo kailangan i-print. Pakita mo na andun yung pangalan mo na ikaw ay isang OFW na nag-a-abroad, at ipakita mo rin kung may ID ka dyan, ipakita mo rin na ikaw ay isang OFW na nag-a-abroad. Tapos para sure lang mga finding, ipakita nyo yung kontrata mula dun sa agency na talagang isa sa mga requirements bago ka makapag-abroad is kailangan mong magpa-apostil ng NBI, marriage certificate, marriage contract, kung ano man mga certificate na yan na kailangan ipa-apostil. So yun lang mga finding. Tapos meron pa akong nakita doon na kailangan talaga niyang magpa-apostil at makuha ka agad yung result on that day. So pumunta siya dun sa site na yon, hindi siya nakapagpa-schedule, nag-walk-in lang siya. Tapos gusto niya on that day, gusto niya rin makuha kaagad yung kanyang certificate. Diba usually nag-aantay pa ng 3 to 5 days. So sa kanya parang pino-force niya na mag-appointment ako today, hindi ako nag-appointment online. So nag-walk-in lang ako, tapos within the day kailangan makuha ko agad yung certificate ko. Ang reason niya mga finding is aalis na siya kaagad. 2 days from now aalis na siya at kailangan niya na yung apostil na yon. So nakipag-usap siya dun sa counter at may mga hiningi sa kanya ng mga documents at nakakuha naman siya at nabigyan kaagad siya ng tawag dito ng apostel, ng certificate na yon. So hindi lang ako sure kasi hindi na ako masyado nagtanong kasi baka may additional na bayad or kung ano yung mga requirements na kailangan hanapin. So nung nakausap ko yung guy na yon, ang sabi sa akin, hinanap pa sa kanya yung plane ticket niya. So pinakita niya yung plane ticket niya na aalis na nga siya 2 days from now, pinayagan siya at binigay sa kanya yung certificate ng apostel niya on that day. So yun. So ayun mga ka-finding, clear po yun sa inyo na mga exemption natin na hindi mo na kailangan mag-book online para makakuha ka ng schedule sa apostel. Kasi personally ako, yung mga friends ko, nahirapan talaga sila mag-book online at
matagal bago yung appearance nila matagal, lalo sinabot ng isang buwan or more than 1 month kasi nga may schedule na sinusunod kasi punong-puno talaga sa dami ring kumukuha ng apostel. So may exemption mga finding. So mga senior, buntis at saka ikaw na OFW, walk-in ka lang mga ka-finding, punta ka doon, ipakita mo na proof mo na OFW ka, hindi mo na kailangan mo book online, pwede ka mag-walk-in, may fill up ka lang doon ng mga form, pagka fill up, pag pinayagan ka, punta ka sa counter, tapos bayad, antay ka lang ng releasing, babalik ka sa date na kung kailan i-release yung certificate mo. So yun, I hope mga kapatid ay nakatulong yung aking adventure for today at samahan nyo ulit ako sa aking next na adventure dito sa mundo ng aking vlog. Bye mga kapatid!